Let's explore the real story behind the hero name, Blue Beetle. This is MDCU TV, Blue Beetle, comic book history. When you need some help, he'll save the day. Blue Beetle with a stroke like gun, he's on the way. Starting with the computer files of the previous Blue Beetle, the late Ted Kord. Ted's files revealed that an archaeologist named Dan Garrett first discovered both the temple and the scarab in 1939. It fused with him the way it fused with you, but Dan assumed it was some kind of mystic artifact, and he used it to become the first Blue Beetle of modern times. Still trying to figure out the on button for this thing. Blue Beetle at your service. Paghihiganti, pagtupad sa pangako, o gawin ng isang bagay dahil napili ka kahit labag ito sa loob mo. Kumusta mga tropang DC fan? At dahil sa latest movie na handog sa atin ng DCEU, ang Blue Beetle, na ipinapakilala ng malinaw ang hero origin ni Jaime Reyes as a Blue Beetle. Nararapat din naman nating alamin ang comic book origin nito. Lalo na at pangatlo lamang siya sa gumagamit ng hero name na ito in DC Comics. Dan Garrett, Ted Kord, and Jaime Reyes. They are all known as a hero Blue Beetle. Ano ang kinalaman nila sa isa't isa? Bakit kahit iisa ang kanilang pagkakakilanlan ay meron naman silang iba't ibang kakayahan at hero origin? Saan nagmula at ano ang naging motivation nila to be a hero? Sino si Kajida? Maging ang kanilang comic book origin ay atin ding aalamin, gaya ng mga naging struggle nila pagdating sa kanilang comic book publication. Even the hero, in their own times and ways, they are all destined to be a hero in their own free will, as this is MDCU TV, Blue Beetle, comic book history. Si Dan Garrett ang original na Blue Beetle na mula sa creator nito na si Charles Nicholas para sa Fox Comics at unang ipinakilala sa Mystery Men Comics No. 1 noong 1939. Sa hindi inaasahan noong 50s, nagsara ang Fox Comics at ibinenta sa Charlton Comics ang ilang printing plate ng mga comics nito kasama na ang Blue Beetle. Mula dito, nag-reprint sila at pinablish nila ang pinakaunang Blue Beetle under the Charlton Comics in Charlton's Anthology Comics Space Adventure number 13 to 14 noong October of 1954 to January of 1955. At dahil hawak na ng Charlton Comics ang right for this title noong June 1964, naglabas sila ng mga bagong series ni Blue Beetle na may maliliit na pagbabago mula sa spelling ng pangalan ng hero from Dan Garrett na may iisang T ay naging Dan Garrett na may double T, pati ang backstory nito ay nabago rin. At sa episode na ito, sa halip na isa itong pulis sa umaga at isang mask of vigilante sa gabi, si Dan Garrett ay isa ng archaeologist at isang superpower hero dahil siya ay nagmamay-ari na ng isang mythical Egyptian scarab at kilala na as a Blue Beetle. Subalit ang series na ito ay nagkaroon lamang ng 5 episode. Samantala, noong 1966, sa panulat ni Steve Ditko, na bago na naman si Blue Beetle sa katauhan ni Ted Kord at naging isang backup story in Captain Atom sa loob ng 4 na issue nito from number 83 to 86. At di nagtagal, sa kamay pa rin ng creator nito na si Steve Ditko. Noong 1967, nagkaroon ito ng sarili nitong solo title na nagkaroon ng 5 issue na tumakbo sa kabuuan ng Charlton Action Heroes. At muli,
isa na namang lipatan ang naganap. Malaking lipatan. Ito ay nang ibenta ng Charlton Comics ang ilan sa kanilang superhero lineup sa DC Comics noong 1983 at kasama dito si Blue Beetle. At mula sa panulat ni Len Wein noong 1986, inirelease ang solo comic book title ni Ted Kord as Blue Beetle na may 24 issue from June 1986 to May of 1988. Ang huling pagbabago ay noong 2006 nang ipinakilala ng DC Comics ang pinakabagong Blue Beetle na nagmula sa panulat ni Kate Griffin and John Rogers and artist Kali Hamner, si Jaime Reyes. In Blue Beetle Infinite Crisis No. 1. Samantala, ang tatlong Blue Beetle naman ay nagkaroon ng pagkakataong magkasama-sama sa isang comic book in Booster Gold No. 6 noong 2007. Sa pag-launch ng DC New 52, isa ang Blue Beetle sa nagkaroon ng reboot by writer Tony Bedard and artist I.G. Guara na nagkaroon lamang ng 16 issues. At noong 2016, sa matagumpay na DC Rebirth Blue Beetle, muli na-restore na naman ang history ni Ted Kord as a previous Blue Beetle sa panulat muli ni Kate Griffin, kung saan ibinalik si Ted Kord as a mentor of Jaime Reyes na tumagal hanggang sa 18 issue. Dahil din dito, si Ted Kord ay muling nagbalik as a Blue Beetle noong 2021 hanggang 2022 in a limited series alongside with Booster Gold entitled Blue and Gold by Dan Jurgens. At si Jaime naman ay nanatiling primary Blue Beetle for the DC Comics in a limited series written by John Trujillo noong 2022 up to 2023 in a title Blue Beetle Graduation Day na mayroong 6 issues. Dan Garrett, ang pinakaunang Blue Beetle na isang regular na pulis sa umaga at isang crime fighter vigilante sa gabi na nagsusuot ng slouch hat at mask as a Blue Beetle dahil nais nitong makuha ang hustisya sa pagkakapaslang ng ama nito sa kamay ng mga sindikato. At di nagtagal mula sa costume na ito na bago sa mas iconic nitong blue costume kung saan nagkaroon na din siya ng kapangyarihan gamit ang vitamin 2X na binigay sa kanya ni Dr. Franz. Minsan na din siyang nagkaroon ng sidekick sa katauhan ni Sparky. Muli, nagkaroon ng pagbabago sa original story nito sa halip na pulis ginawa na itong isang archaeologist at sa halip na vitamin 2X, nagmula ang kanyang lakas. Ito naman ngayon ay nagmula sa isang ancient Egyptian artifact. This version of Blue Beetle na maraming modification na pinagdaanan ay muling mababago ng malaki at magbibigay daan sa bagong katauhan na makikilala pa rin sa kaparehong hero name. Ang Blue Beetle na ito ay walang superhuman powers at pinatunayan naman niya na hindi niya kailangan ito to be a hero. Siya ay isang millionaire, scientific genius na nagngangalang Ted Kord. Ang tanging ginagamit niya to be a hero ay ang kanyang mga imbensyon, pisikal na kakayahan at ang kanyang beetle-shaped flying machine. Napatunayan din na ang unang Blue Beetle Dan Garrett at ang ikalawang Blue Beetle Ted Kord ay konektado sa isa't isa. Si Ted Kord ay minsan ang naging helper ng kanyang scientist na tiyuhin para sa isang top secret experiment. Nagkaroon ng pagsabog sa laboratorio ng kanyang tiyuhin at dahil dito, nagpanggap na napatay sa pagsabog na iyon ang kanyang tiyo pero pinakailamang pala nito ang kanyang kamatayan para masolo ang formula na na-develop ni Ted Kord para makakreate ng mga army of unstoppable warriors. Ang lahat ng ito ay nalaman ni Ted kaya lumapit ito at humingi ng tulong kay Dan Garrett na noon ay isang respetadong archaeologist
na kailangan ni Ted para matrack down ang kanyang uncle. Nalaman nilang dalawa na ito pala ay nagtatago sa Pogo Island. Dahil sa misyong ito, hindi na nagawang itago pa ni Dan Garrett ang kanyang sikreto na siya ang hero na si Blue Beetle. Natalo naman ni Dan Garrett ang uncle ni Ted at napigilan ang masamang plano nito, ngunit ang naging kapalit nito ay ang buhay ni Dan Garrett. At dahil sa huling hiling ng namayapang kaibigan na si Dan, na ipagpatuloy ni Ted ang nasimulan niya bilang ang hero na si Blue Beetle na kanya namang tinupad. Si Ted Kord na ngayon ang bagong Blue Beetle. Kahit ganap na itong hero, hindi nito ginamit ang kapangyarihan galing sa Scarab, bagkus naging hero siya sa kanyang sariling kaparaanan gamit ang yaman, imbensyon, talino at ang pisikal nitong lakas. Nang hawakan ng DC Comics ang Blue Beetle at magsimula muling mag-publish, di rin nagtagal, isa na namang karakter ang binuo ng DC to pass again this famous hero name sa isang teenage boy na nagngangalang Jaime Reyes. Napulot naman ni Jaime ang Scarab na nagbigay kay Dan Garrett ng kapangyarihan na siyang sumanib sa spy ni Jaime, na naging resulta ng pagiging isa ni Jaime at ng Scarab, na ngayon ay malinaw na host ng Scarab itong si Jaime. Di nagtagal, nalaman ni Jaime Reyes na ang Scarab pala ay isang extraterrestrial at hindi lang basta isang ancient artifact. Nagagawa ng Scarab na palutin ang buo nitong katawan at nagmimistula na isang impenetrable armor na nagbibigay din dito ng superpower at kayang lumikha ng napakaraming uri ng alien weaponry. Ang Kajida na binibigkas ni Dan Garrett to transform into a Blue Beetle ay ang pangalan ng alien Scarab, at mula noon, si Jaime Reyes na ang kinikilalang Blue Beetle sa mundo ng modern DC Comics. Hanggang dito na lamang muna mga tropang Marvel at DC fan, at mahaba-haba na rin ang ating kwentuhan. Maraming salamat sa inyong panonood. Kaya ano pang hinihintay mo, mag-subscribe na sa ating channel upang sama-sama tayong magkwentuhan at magkumustahan sa lingwahe na naunawaan natin ng malinaw. Kaya huwag mong kalimutang mag-like at i-share mo na rin at mag-comment kung may nais kang itanong at pag-usapan. Ito muli ang inyong MDCU TV na inyong makakakwentuhan sa channel na ito. Kaya hanggang sa mga susunod na mga video. Maraming salamat, keep safe, and God bless!